Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. My Vampire System. Kabanata 136, Pinasasamang Pamilya. Ang system ay nagbigay sa kanya ng opsyon sa pinakakrusyal na oras kung gagawin ba niyang blooded si Peter o hindi. Kung tinanong lang siya ng system ng bigla, malamang sasabihin niyang hindi ni Queen. Tinataksil siya ni Peter, at kahit na maaaring hindi na niya ulitin iyon, walang kasiguraduhan. Mas gusto niyang gawing blooded si Layla o si Vorden sa tamang panahon. Sila ang dalawa na walang sawang tumulong sa kanya sa mga panahong ito. Ngunit sa ngayon, hindi ito tungkol sa katapatan o tama o mali, kundi kung gusto ba ni Queen na iligtas ang buhay niya. Siyempre, mas mabuti pang maging vampira kaysa mamatay, di ba? Sige, gagawin ko, sabi ni Queen. Oo. Matapos niyang kumpirmahin na gusto niyang gawing blooded si Peter, isang bagong screen ang lumitaw sa harap niya. Nagbigay ito ng detalyadong mga tagubilin. Queen, ano ang nangyayari sa mga mata mo? Tanong ni Layla. Hindi alam ni Queen, ngunit sa sandaling tinanggap niyang i-activate ang skill ng kanyang blood ritual, ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap. May mga bahagyang pulang bilog sa paligid ng iris, katulad ng kapag ginagamit niya ang kanyang influence skill. Pagkatapos noon, sinimulan niyang sundin ang mga tagubilin isa-isa. Pakisunod ang paglalagay ng dugo ng host sa bibig ng target. Iniimbak ni Queen ang kanyang kagamitan sa dimensional space. Gamit ang isang dulo ng palaso ni Layla, gumawa siya ng hiwa sa kanyang kamay, naglikha ng bagong sugat. Hawak-hawak niya ang kamay sa ibabaw ng bibig ni Peter, na halos hindi na humihinga, at pinayagang bumagsak ang dugo sa kanyang katawan. Dahan-dahan itong tumagos sa bibig niya at nagsimulang pumasok sa katawan. Ang mga daliri ni Queen, na dati hindi gumagalaw, ay nagsimulang kumaibot, at may mainit-init na pakiramdam na kumalat sa kanyang katawan. Sa loob ng mga selula ng dugo ni Queen, makikita ang pagdikit sa mga selula ng dugo ni Peter, at unti-unti, nagsimulang magbago ang buong katawan niya. Bumuka ng malaki ang mga mata ni Peter, at ngayon ay may pulang singsing sa paligid ng mga mata niya. Hindi matukoy ni Queen kung bakit, ngunit sandali lang, naramdaman niyang may koneksyon siya kay Peter at nakikita ang nangyayari sa loob ng katawan niya. Queen, hindi pa sapat ito, nagsisimula pa lang ang pagbabagong ito, ngunit kailangan niya na ngayon ng dugo ng iba para mabuhay, sigaw ng system. Guys, kailangan ko ng tulong nyo, gawin nyo rin. Pakiusap ni Queen. Biglang nanginig ng todo ang katawan ni Peter. Hindi pa gumagaling ang sugat niya, pero gumagalaw na siya na parang buhay na buhay muli. Agad na hinawakan ni Queen ang kanyang mga kamay. May humawak sa bibig niya. Sigaw ni Queen. Agad na pumwesto si Vorden sa ibabaw ng ulo ni Peter at pinanatiling bukas ang bibig niya. Mahirap dahil umiikot at umaalog si Peter. Anong nangyayari sa kanya, Queen? Parang naging mabangis na hayop siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, naisip niya kung ano ang nangyayari, makikita sa mukha ni Queen ang lahat. Ililigtas ni Queen ang buhay niya sa pamamagitan ng pagiging vampira. Ginawa ng iba ang sinasabi, at bawat isa ay piniga ang dugo mula sa naunang sugat, muling binuksan ito. Sa wakas, may resulta. Nagsimulang gumaling ang sugat sa tiyan ni Peter habang unti-unting pinupuno ng kanyang mga selula ang mga nasirang bahagi. Ang bilis ng paggaling ay hindi karaniwan maliban kung may healing ability. Ano itong mahika? Bulong ni Erin. Ngunit ang dalawa pa ay may seryosong mukha dahil alam nila kung ano ang nangyayari. Unti-unti, huminto si Peter sa pakikibaka hanggang sa tuluyang hamupa, at tuluyang namutla ang kanyang mga mata. Buong buhay pa ba siya? Tanong ni Layla. Ipinatong ni Vorden ang kanyang ulo sa dibdib ni Peter, at sa simula, wala silang naririnig na tibok ng puso, ngunit pagkatapos ay napakakutob nilang marinig ang isang banayad na tibok. Sa palagay ko, oo. Sagot ni Vorden, halong gulat. Nang suriin ang paghinga, napagtanto nilang buhay pa nga siya.
Sa sandaling iyon, nakatanggap si Queen ng bagong mensahe. Matagumpay ang ritual. Ang tao ay matagumpay na naging blooded kalahati. Isang vampire ghoul ay nalikha. Isang bagong pamilya ay nalikha. Ano ang gusto mong pangalanan sa iyong pamilya? Nang makita ni Queen ang mga notifikasyon, maraming bagay ang ikinagulat niya, at gusto niyang malaman agad. Pero ang una niyang kailangang gawin ay alisin ang screen sa kanyang harapan na nagtatanong tungkol sa pangalan ng pamilya. Pamilya. Ngayon na nakapag-turn ka ng isa, siya ay nasa ilalim ng iyong ranggo, dala niya ang iyong dugo, kaya bahagi siya ng iyong pamilya. Bawat vampira na nag-turn ng isa ay may responsibilidad na alagaan ang kanilang pamilya, paliwanag ng system. Sa ngayon, isang bagay lang ang iniisip ni Queen. Kahit na naging mas malakas siya dahil sa kakayahan, nakadepende siya sa isang bagay, dugo. Kung wala ito, hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Kung hindi siya magkakaroon ng tao sa tabi niya ng 2 araw, ano ang kanyang gagawin? Hindi siya pwedeng uminom ng dugo ng hayop, at kung gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan sa labanan gamit ang dugo, lalo lang siyang aasa rito. Pangalan ng pamilya, The Cursed. Ganito ang pakiramdam ni Queen sa oras na iyon. Biglang may narinig silang malakas na pagbagsak, at nang lumingon ang grupo, may nakitang Dolki sa ibabaw ng isa sa mga mech, hinahawi ang isa sa mga braso nito. Mas marami itong dugo kaysa dati, at hindi na mukhang tao kundi ganap na halimaw. Well, mukhang swerte tayo at isa lang ang tumama, may narinig silang tinig mula sa likuran ng grupo, at nang lumingon sila, nakita nila si Leo. Ngunit hindi siya mukhang karaniwan ay nakasuot siya ng military uniform at may katana. Ngayon, may suot siyang magaan na black at red beast gear, at may disenyo sa dibdib na katulad ng Japanese demon, isang oni na may sungay. Hindi na kailangan pang tawagin ng iba o gamitin ang aking soul weapon para dito. Kabanata 137, Lunti ang Dugo. Sa pangalawang base militar sa loob ng isa sa mga paaralan, isa na namang pagpupulong ang nagaganap. Muli, wala ang punong general, kaya si Nathan at Duke na ang humawak ng mga bagay. May naiulat na Dolki na barko na bumagsak sa planeta Kal-Adi, ulat ni Nathan. Sa sandaling iyon, nagulat ang mga first-year sergeants. Huwag kayong mag-alala. Mukhang isa lang itong nawawalang barko mula sa kanilang hanay. Nakipag-ugnayan ang tower sa Dolki, at syempre, sinabi nila na isa sa kanilang miyembro ang tumakas. Putang ina ng mga Dolki. Sigaw ni Duke habang pinapalo ang mesa. Taon-taon, patuloy lang nilang sinasalakayan ang teritoryo natin. Sa kabutihang palad, mukhang iisa lang itong barko, kaya sa pinakamataas, 2 lang sila roon. Syempre, hinihiling ng tower na magpadala tayo. Bago pa matapos ni Nathan ang kanyang pangungusap, tumayo si Leo mula sa kanyang upuan at yumuko sa harap ni Nathan. Pahintulutan niyo po akong pumunta. Napakabata ng mga estudyanteng ito para maranasan ang ganitong bagay, lalo na sa kanilang unang misyon. Kailangang maprotektahan sila. Nagulat si Nathan sa biglaang pag-volunteer ni Leo. Karaniwan, kapag may ganitong sitwasyon, walang kusang loob na pumupunta at nanganganib sa laban-laban sa Dolki. Nang marinig ito, naisip ni Nathan kung totoo nga ba ang mga chismis. Nasa ilang kadahilanan, mas malaki ang galit ni Leo sa Dolki kaysa sa karamihan. O marahil, talagang inaalala niya ang mga estudyante. Isang bagay ang tiyak, kung ipadadala si Leo, hindi na kailangan pang ipadala ang ibang guro o sergeant. Hanggat hindi hihigit sa 3, Spike, ang Dolki, tiyak si Nathan na kakayanin ito ni Leo. Sige, ayusin na natin ito. Faye, Haley, gusto kong kayo dalawa ay naka-standby lang sa labas ng portal sa kanilang pagbabalik. Kung kakailanganin ng backup, diretso kayo sa portal. Haley, gamutin ang sinumang nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Nagtapos ang pagpupulong at sinunod ng lahat ang utos. Agad na nagayos si Leo ng kanyang kagamitan habang ang 2 babae ay naghintay sa labas ng berdeng portal. Mukhang mahirap ang taon ng klase ni Del, sabi ni Haley. Sang-ayon ako, parang sinusundan sila ng malas saan man sila pumunta, tugon ni Faye.
Handa na si Leo at walang alinlangan na pumasok sa portal agad. Gitling gitling gitling. Tumugon ang shelter sa emergency at isinara ang lahat ng gate. Walang mamamayan ang pinapayagang lumabas ng walang pahintulot ng militar. 2 mech ang ipinadala para hanapin ang Dolki, at parehong nakarating sa crash site. Sa kasamaang palad, walang bakas ng Dolki. Ito ang dahilan kung bakit natagalan bago nadiskubre ng mga mech ang lokasyon ng mga estudyante at Dolki. Ngunit nang malaman na ito ng mga mech, agad nilang sinabi kay Leo kung nasaan sila. Mga lalaki, umatras. Sigaw ni Leo. Sumunod ang 2 lalaki sa utos. Hinawakan ng Dolki ang braso ng isa sa mga mech at napilitan itong putulin ng lalaki para makalaya. Pagkatapos nito, agad silang umatras at lumapit sa tabi ng mga estudyante. Isa pa, sabi ng Dolki nang makita si Leo na papalapit habang hawak ang kanyang sheath. Talaga kayong mga mikrobyo sa buong universo, tingnan nyo ang dami ninyo sa planetang ito. Mukhang malubha ang pinsala sa Dolki, pero hindi ito nalinlang si Leo. Sa kanyang kakayahan, nakikita niya ang malakas na aura ng Dolki. Hindi pa rin sumusuko ang Dolki. Bakit ninyo kami nilalabanan? Tanong ni Leo. Hindi pinansin ng Dolki ang tanong at sumugod para umatake. Tumugon si Leo sa kilos nito sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot at mabilis na paglabas ng katana mula sa sheath at agad na ibinalik. Walang naramdaman ang Dolki nang malinis na naputol ang braso nito. Parang walang resistance, na parabang kayang lampasan ng espada ang lahat ng katangian. Lumipad ang braso at nahulog sa likod ni Leo habang dumadaloy ang lantian nitong dugo. Ikaw, itinuturo ng Dolki sa natitirang kamay. Alam ko kung sino ka. Pinaghandaan ako ng iba. Sa kasamaang palad, bago pa niya matapos, putol na rin ang kanyang ulo. Isa lang ba ito? Tanong ni Leo. Sandali, nakalimutan ng mga estudyante na magsalita dahil labis silang namangha sa nakita nila. Ang bagay na hirap nilang talunin ng magkakasama ay napaslang lang ng ganito. Oo. Iyon lang ang nakita namin, sagot ni Leila. Sumugod ang 2 mech at lumuhad. Salamat po sa pagprotekta sa amin, Sergeant Leo. Huwag niyo akong pasalamatan, sagot ni Leo. Sa kabutihang palad, malapit nang mamatay ang Dolki. Siguro magaling din ang pagkakasugat ninyo sa kanya bago pa man ako dumating. Nagtinginan ang 2 sundalo. Alam nila na halos wala silang epekto sa Dolki. Sa katunayan, wala silang nakitang tama. Halos lahat ng sugat ng Dolki ay naroon na bago pa sila dumating. Hindi ba pwede ng mga estudyante ito? Sabay nilang naisip. Kung nakikita ni Leo ang ekspresyon nila, maiintindihan din niya na hindi sila ang nakasugat sa Dolki. Abala sina Leo at ang 2 sundalo sa pagsisiyasat sa Dolki para malaman kung bakit ito naroon. Habang ginagawa nila iyon, inaalagaan naman ng iba si Peter. Samantala, nakatutok si Queen sa isang bagay. Nakatingin siya sa kamay ng Dolki na hindi kalayuan. Lumapit siya at napansin ni Vorden ang kanyang ginagawa. Unspect, Dolki, isang half-human, half-beast na lahi. Half-human, half-beast. Tanong ni Queen na naguguluhan. Hindi ba alien ang Dolki? Ngunit tiningnan niya ang braso para kumpirmahin ang iba pa. Unspect, Dolki blood. Ang pag-inom ng dugo ay may hindi alam na epekto sa katawan ng tumatanggap. System, alam mo ba kung ano ang epekto ng dugo ng Dolki? Tanong ni Queen. Hindi, sagot ng system ng diretsyo. Ngunit sasabihin ko ito. Kung makakasama sa katawan mo, babalaan ka ng system. Lumapit si Queen sa braso at tinikman ang berdeng dugo. Inamoy muna niya. May matamis na amoy ito na may halong mint, parang toothpaste. Dapat ko bang inumin? Naisip ni Queen. Sabi ng system, hindi ito makakasama sa akin, tama. Kabanata 138 nagtapos ang pagsusuri. Nakaraan na kabanata. Susunod na kabanata. Gitling gitling gitling. Tinitingnan ng berdeng dugo, nag-aalangan si Queen kung ano ang magiging epekto nito. Kumpirmado na ng sistema na wala itong negatibong side effect. O hindi bababasa, hindi ito nakalalasong inumin. Gayunpaman, nagulat si Queen nang malaman na hindi alam ng sistema kung ano talaga ang epekto nito.
Maliban kung sinasadyang itinatago ng sistema ang impormasyon na posibleng mangyari. Ngunit kung totoo ang sinasabi ng sistema, ibig ba nitong sabihin na wala ni isa man sa mga lumang o kasalukuyang vampira ang nakasalamuha sa lahi ng Dolki? Pero paano naman nalaman ng sistema ang tungkol sa mga beast weapon? Biglang naging nakakalito para kay Queen ang lahat dahil hindi nagtutugma ang mga timeline. Natuklasan lang ng mga tao ang paggamit ng teleporters at ang mga beast planet sa solar system na ito matapos silang makipaglaban sa mga Dolki. Orihinal na sa kanila ang portal technology. Ngunit hindi narinig ng mga vampira ito, ngunit mayroon pa rin silang access sa mga beast weapon. Sa ngayon, malinaw na hindi kumpleto ang piraso ng puzzle kay Queen, at iniisip lang ito ay nakakapagpabigat ng ulo. Okay, simulan na natin. Masyadong nakakaakit ang tukso. Ipinagpalagay ni Queen na sinuman sa kanyang kalagayan ay gagawin din ang parehong bagay. Nang may pasok ang dugo sa kanyang dila, naramdaman niya ang kakaibang mint na sensasyon sa katawan. Katulad ng toothpaste, hindi masama, pero hindi rin kaaya-aya. Habang dumadaan sa kanyang lalamunan, naramdaman niya ang kakaibang kilabot na kumakalat sa buong katawan na parang nasusunog siya. Ngayon, gusto ni Queen na gawin ang kahit ano para mailabas ang enerhiya. Naubos ang level 1 Dolki Blood. 10% pagtaas sa lahat ng stats. Tatagal ng 1 oras. Ang kilabot na naramdaman ni Queen sa kanyang katawan ay mahirap ilarawan, at ang boost na nakuha niya ay kamangha-mangha. Hindi ito fixed na halaga tulad ng dati, kundi porsyento, ibig sabihin habang lumalakas siya, tumataas din ang boost. Tiningnan muli ni Queen ang braso at iniisip kung may paraan ba para maiuwi ito sa kanya. Sa kasamaang palad, mukhang hindi maaaring pumasok sa dimensional space ang mga patay na bagay. Pagbalik ni Queen sa paaralan, nagpasya siyang magsagawa ng karagdagang eksperimento. Una, inilagay niya ang isang flask sa dimensional space at pumasok ito ng maayos. Pagkatapos, gamit ang dugo ni Layla, inilagay niya ito sa flask at sinubukang ilagay sa space, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos tanggalin ang dugo, pumasok muli ito ng maayos. Nagsagawa rin siya ng karagdagang pagsusuri gamit ang ilang hayop at halaman, at lumabas na anumang buhay, kasama na ang mga halaman, ay hindi maaaring ilagay sa dimensional space. Nakakalungkot, pero hindi niya mailagay ang braso sa space. Sa puntong iyon, natapos na rin sina Leo at ang dalawa pang kasama sa pagsusuri ng patay na katawan ng Dolki. Ang dalawa nitong kasama mo ang magbabalik sa iyo sa paaralan. Siguraduhin na ang lahat ng iyong sugat ay nagamot na. Babalik sa paaralan. Reklamo ni Erin. Paano ang pagsusuri? Kanselado na. Ang lahat ng estudyante sa shelter ay nakabalik na sa paaralan, at ang lahat ng nasa labas na nangangaso ay naibalik na rin, sagot ni Leo. Doon, alam ni Erin na wala na siyang magagawa kundi hintayin ang opisyal na anunsyo ng paaralan. Habang naglalakad ang grupo kasama ang mga sundalo, hinawakan ni Leo ang palso ni Queen. Mukhang tapat ka sa iyong salita, at pinrotektahan mo sila, sabi ni Leo. Siguro kabilang ka na sa amin. Hindi alam ni Queen ang sasabihin bilang tugon. Nakagulat ang biglang sinabi ni Leo. Ngunit habang tinitingnan ni Leo si Peter, napansin niya ang kaunting pagbabago, may bahagyang purple na aura, katulad ng kay Queen. Bagamat hindi niya naturuan si Peter noon, hindi sigurado si Leo kung palaging ganito ang aura nito. Patuloy ko kayong mamamasdan, kayong dalawa, sabi ni Leo. Pero sa ngayon, magpahinga muna. Mabilis na nagmadali si Queen at sumunod sa grupo, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Leo. Alam na ni Leo na kakaiba siya, at malinaw na ngayon kay Peter din. Ngunit habang tinitingnan si Peter, hindi pa rin tiyak ni Queen kung ano siya. Sa ritual ng dugo, inisip ni Queen na magiging vampire o halfling si Peter. Ngunit sa halip, naging vampire ghoul ito. Kasabay ng pagdadala sa kanya sa mga balikat, tila unti-unti nang nagigising si Peter. Hey, Queen, halika. Sigaw ni Layla. Mukhang nagigising na siya. Pagbukas ng kanyang mga mata, unti-unting hinahayaan ni na Varden at Layla si Peter na tumayo. Anong nangyari?
Tanong niya. Biglang pumailan lang ang mga alaala sa kanyang isip tungkol sa pagsadyap kay Queen. Tumingin siya sa kanyang tiyan at napansin ang malaking butas sa kanyang uniforme, ngunit walang sugat sa kanyang tiyan. Sa tingin ko, dapat ka muna makipag-usap kay Queen kapag natapos na ang lahat, sagot ni Worden. Paano ang pakiramdam mo? Tanong ni Leila. Maganda naman, sagot ni Peter. Mas maganda pa sa dati, pero medyo gutom ako. Sa kanyang sinabi iyon, nagkatinginan silang tatlo. Gitling gitling gitling. Sa isang hindi kilalang lugar, mayroong malaking silid na may mahabang mesa. May 13 upuan, at bawat isa ay may taong nakaupo maliban sa isa. Iba-iba ang edad at hitsura ng mga tao, ngunit pare-pareho silang may pulang mata. Sa likod ng bawat upuan, may lilang apoy sa pader, at isa pang apoy ang naiilawan sa bakanteng upuan. Isang lalaki ang nakaupo sa ulo ng mesa at nagsimula ng pag-uusap. Gaya ng nakikita ninyo, naiilawan ang apoy sa ika-10 upuan. Bumalik na ba siya? Akala ko patay na siya, usap-usapan ng 12, hanggang nagsalita muli ang lalaki. Hindi. Sa tingin ko nakahanap siya ng isang tao bago siya umalis sa mundong ito, at formal na nilang naipasa ang dugo, lumilikha ng bagong pamilya. Pero bakit ngayon, 100 taon na ang lumipas? Sigaw ng isang babae. Hindi ko alam, pero ang alam ko, hanapin natin ang bagong pamilya at dalhin sila sa atin. Siguraduhin na susunod sila sa ating mga batas, at kung hindi, aalisin natin silang lahat. Aking sistema ng Vampira. Kabanata 139, Isang Mouse Isang Bata. Sa loob ng halos ganap na madilim na training hall, isang batang lalaki ang maingat na sumusulong patungo sa isang pinto. Tumayo siya sa labas ng pasukan, saka ipinasok ang kanyang ulo at sumilip sa loob ng silid, tinitingnan kung may makakakita sa kanya. At nakalutang sa ibabaw niya ang isang bagay na mukhang maliit na toro, medyo mas malaki kaysa sa kamao ng tao. Ngunit ang maliit na ito ay may maliliit na pakpak at 2 malaking pangil sa harap ng mukha. May nakita ka ba, Ham? Tanong ng bata. Wala, pero sigurado ka bang dapat nating gawin ito? Baka maalis ka sa pamilya mo. Sagot ng maliit na lumilipad na toro habang nagliliparan sa hangin. Parang hindi iyon mangyayari. Isa sa 13 lider ng pamilya ang tatay ko, at ako ang magiging kahalili niya. Pagkatapos ay pumasok ang bata sa malaking hall, na sinusundan ni Ham ng malapit sa ere. Sa kanyang itim na buhok na nakadjel at madilim na kasuotan, halos hindi siya makita sa dilim, ngunit may isang natatanging bagay na nagpapakita sa kanya kahit sa malayo, ang kanyang nagliliwanag na pulang mata, na nagpapakilala sa kanya bilang vampira. Ang pangalan niya ay Fex, at ngayon ay dumating siya sa hall sa loob ng kastilyo ng kanyang pamilya para sa isang dahilan, para pumunta sa mundo ng tao. Sa kanyang likod, may dalang medyo malaking backpack na puno ng iba't ibang gamit, damit, toothpaste, brush, at iba pang pangangailangan. Hindi niya alam kung gaano katagal siya mananatili sa mundo ng tao. Biglang hinugot ni Fex mula sa kanyang backpack ang isang maliit na pilak na singsing na may 10 kristal sa loob at paligid nito. Itinaas niya ang singsing at hinalikan. Kailangang pasalamatan kita muli, Blood Evolver, saan ka man naroroon, dahil sa iyo, makakalabas na rin ako rito. Pagkatapos ay isinuksok niya ang singsing sa kanyang kanang daliri at handa na siyang umalis. Tara na, Ham, dali. Sandali, parang may naririnig akong tao. Sabi ni Ham. Biglang narinig ang tunog ng mga hakbang. Mabilis na tumingin si Fex sa paligid ng hall na puno ng mga parisukat na makina sa sahig, na magkakahiwalay sa pantay na distansya. Agad niyang hinanap sa kanyang backpack ang isang piraso ng papel. Saan na ba ito? Kailangan kong maalala ang access code. Ngunit ang kaba ay kumokontrol sa kanya, at nahulog ang papel sa sahig. Fex, nandoon siya. Sabi ng toro, kitang-kitang pawisan. Umaasa na lang tayo na hindi ako mapupunta sa masyadong delikadong lugar. Tumakbo si Fex papunta sa isa sa mga square machine sa sahig at pinindot ang ibabaw nito. Biglang lumiwanag ang display, humihingi ng access code. Pakilagay ang tamang access code para sa iyong destinasyon.
Pinaikit niya ang mata at sinubukang alalahanin ang isa sa mga numero mula sa papel, ngunit nahirapan siyang maalala. Sa huli, pinili na lang niya ang isa na naiisip niya. Access code accepted. Nagsimulang magbukas ang makina, at maririnig ang mekanikal na tunog. Mula sa hallway, may isang gwardya na nakarinig ng tunog. May gumagamit ba ng teleporter? Hindi ko naaalala na may outing ngayon. Mabilis siyang pumasok sa silid at nakita si Fex na nakatayo sa harap ng circular teleport device. Fex, anong ginagawa mo? Huwag kang pumasok. Sigaw ng lalaki. Lumiko si Fex at ngumiti sa lalaki bago magsaludo. Hinawakan niya si Ham at lumundag pabalik sa teleport circle. Nang makalusot si Fex, automatikong nagsara ang makina. Alam ko, laging baliw ang batang ito, pero ito ay sobra na, sabi ng lalaki. Kailangan kong i-report ito sa leader ng pamilya. Samantala, sa loob ng teleporter, naistorbo ang isipan ni Fex. Ang paligid niya ay puno ng maliwanag na kulay. Ham, kailangan mong mag-transform, baka maguluhan ang mga tao kung makikita nila ang lumilipad mong ikaw. Lumabas ang maliit na ulap ng itim na usok kay Ham. Nang mawala ang usok, ito ay naging mukhang black dangling earring, may simbolo ng toro sa itaas. Agad na kinuha ni Fex at isinuksok sa kanyang kanang tenga. Sa wakas, narito na ako. Palam madilim na mundo. Sigaw ni Fex. Biglang natapos ang tunnel ng kulay at pakiramdam niya ay hinihila siya patungo sa kabilang dulo. Nang buksan ni Fex ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malaking dome-like na gusali na may mga digital na karatula sa pader na nagpapakita ng iba't ibang advertisement. Ang pinakamalaki ay may nakasulat, "Welcome to Tokeland City." Sa wakas, nakarating ako, naisip ni Fex. Kasalukuyang nasa city station si Fex sa Earth. Sa gitna ng lungsod ay may malaking circular device na kumikislap ng puting liwanag at paminsan-minsan ay may lumilitaw na tao. May iba't ibang tao na dumarating, may suot na kasuotan pang construction, may nakasot, at ang iba ay may gear ng hayop. Karaniwan sa mga city station, arrival at departure station ay matatagpuan sa halos lahat ng planeta at pribadong kumpanya. May dalawang klase ng city station, arrival at departure. Mas mahigpit ang departure station sa security. Kadalasang may access code na ibinibigay sa iilang empleyado lamang. Namangha si Fex sa paligid. Makikita mo ba ito, Ham? Maraming tao. Halos kamukha nila tayo, pero may ilan ding talagang pangit, sabi ni Fex nang medyo malakas. Nagbigay ito ng kakaibang tingin sa kanya mula sa mga tao. Fex, kailangan mong supresahin ang kakayahan mo, sabi ni Ham. O tama, nakalimutan ko. Pinaikit ni Fex ang mata at pinukas ang aura sa loob niya. Biglang nawala ang nakakaakit na aura sa mga tao. Hindi gaanong mahigpit ang security sa arrival station, maliban sa ilang guard sa pinto. Lumabas si Fex, at nakita ang liwanag ng araw. Oras na para subukan ang singsing na ito, sabi ni Fex. Pumikit at lumakad sa sikat ng araw, at wala namang nangyari. Walang makating pakiramdam o pananakit. Nakatatawa ang mukha niya. Naglakad siya at nag-explore sa lungsod. Makikita mula sa city station ang napakalaking pader sa paligid ng lungsod, mas mataas pa sa skyscrapers. Napakaraming advertisement, karamihan sa mga ito ay nagbebenta ng ability books o naghahanap ng travelers para sumali sa faction. Huminto siya sa isang food shop. Nakakita siya ng lalaki na may dala-dalang pagkain at inumin. Siguro makukuha ko ang tinatawag na wine, ang inumin na sinabi ng lolo ko, dito. Pumasok siya sa shop at tumingin sa drink section para sa wine. Ngunit patuloy pa rin ang pagtitig sa kanya ng iba. Nasuppress ko na ang kakayahan ko, di ba Ham? Opo, wala na akong nararamdamang presensya mo. Siguro natural good looks ko na lang ito. Natagpuan niya ang wine at pumila sa counter. Bili po ng inumin na ito, sabi niya at inabot ang money card. ID po, sabi ng cashier. ID. Naguluhan si Fex. Hindi alam na bawat mamamayan sa Earth ay may dalang ID. Makakakuha siya ng fake one pag umabot ng 18 anyos. Ilang taon ka na, bata? Tanong ng cashier.
16, pwede ba akong bumili? Opo, maaari. Ngumiti ang cashier at tinanggap ang bayad. Paglabas ni Fex, agad na binuksan ng cashier ang screen at tumawag sa numero 111. Hello, gusto kong i-report ang isang bata sa Bader Street. Oo, mukhang estudyante na nagde-draft evasion. Itim na buhok, naka-gel, may hikaw. Wala rin siyang ID. Kabanata 140, Pamilya Sangones. Habang naglalakad sa kalye na may dalang backpack sa kamay, si Fex ay malaki ang ngiti sa mukha. Halos buong buhay niya ay inalagaan siya ng kanyang lolo, at ilang taon na ang nakalipas ay nagpa siya ang lolo niyang magpakasawa sa eternal sleep at ibigay ang kontrol ng pamilya kay ama ni Fex. Ngunit hindi nakalimot si Fex sa mga kwento ng kanyang lolo, sa napakaraming bagay na inaalok ng mundo sa kanila bilang mga bampira. Siyempre, matagal na rin mula nang huli siyang bumisita sa mundo ng tao, pero may isang bagay na hindi niya kailanman itinigil na pag-usapan, ang inuming tinatawag na alak. Ito ang dahilan kung bakit ito ang pinakaunang nais gawin ni Fex pagbisita niya sa mundo ng tao. Alam mo bang sinusundan ka? Sabi ni Ham. Oo, nararamdaman ko, sagot ni Fex. Nakita na ba tayo ng pamilya? Tanong ni Ham. Sinimulan ni Fex na naamoy ang hangin at napansin niyang may 4 na tao na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Hindi sila amoy bampira. Malamang tao lang sila. Pero bakit nila tayo sinusundan? Sabi ni Fex. Bagamat hindi gaanong nakikinig si Fex sa kanyang mga aralin, may isang batas na paulit-ulit na itinuro sa kanya, huwag kailanman, sa anumang pagkakataon, ipakita ang sarili sa mga tao. Kung malalaman nila kung sino ka, dalawa lang ang opsyon, dalhin sila pabalik para gawing vampira, o patayin sila. Sa ngayon, sigurado siya na wala siyang ginawa para magmukhang kainahinala. Bagamat may batas laban sa pagpapakita ng sarili bilang vampira, walang batas laban sa pakikipaglaban sa mga tao. Nagpasya si Fex na pumasok sa isang madilim na eskinita upang harapin ang mga sumusunod sa kanya. Alam kong sinusundan ninyo ako, sabi ni Fex. Dahil ba ito sa binili ko? Ipinakita niya ang plastic bag na may laman na bote ng alak. Relax, wala kaming balak makipag-away, sabi ng isa sa kanila. Gusto lang naming tiyakin ang iyong edad at kung may ID ka. Sabi ng isa pa. Usapin ng edad na naman. Saan ba ito? Sabi ko na, 16 na ako, at tungkol sa ID, nawawala yata. Sambit ni Fex. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Kapag sinusubukan ng tao na iwasan ang military draft, karaniwan nilang tinatanggal ang kanilang ID para mabuhay nang hindi ito ipinapakita. Ngunit bata ang hitsura ni Fex at na-verify na rin ang kanyang edad, kaya hindi na kailangan ng karagdagang pagtatanong. Maliwanag ang kanilang gagawin. Fire when you're ready, sabi ng unang lalaki. Mukhang kailangan kong lumaban, naisip ni Fex. Pero alam niyang kailangan niyang maging maingat at huwag gamitin ang anumang kakayahan ng vampira. Hindi ibig sabihin nito na kailangan niyang pigilan ang kanyang ordinaryong kakayahan. Lumakad siya pasulong at nakaramdam ng matulis na kirot sa gilid ng kanyang leeg. Ano ito? Nang tumingin siya, napansin niyang may tila dart na tumama sa kanyang leeg, may nakikitang berdeng likido sa loob. Bakit bigla akong nahihilo? Unti-unting bumagsak ang kanyang mga mata at siya'y nahulog sa sahig. Lumapit ang dalawang lalaki sa natutulog na batang lalaki. Buti na lang at wala siyang hardening ability, handa na akong makipagbakbakan, sabi ng isa. Gitling gitling gitling. Sa kastilyo, may isang lalaki na nakaupo sa malaking upuan na parang trono. Sa kaliwang kamay niya ay may hawak na baso na may pulang likido, habang ang kabilang kamay ay walang tigil na kumakatok sa sandalan ng upuan. Ang lalaki ay halos kapareho ni Fex, maliban sa maliit na goatee sa baba. Siya ay si Lee Sangones, ama ni Fex. May balita ba? Tanong niya. Kumuknili sa harap niya ang 5 tauhan. Opo, Sir Lee. Natuklasan naming nakarating si Fex sa lungsod ng Toklan. Sa kasamaang palad, tila nauna ang mga tao bago namin siya maabyutan, sabi ng isa. Biglang hinampas ni Lee ang kanyang kamay sa noo at iniling ang ulo.
Ang batang iyan ang magiging kapahamakan ng pamilya, sabi niya. Hindi siya nakinig sa klase, pero palaging pinapakinggan ang mga kwento ng aking ama. Alam ba natin kung saan siya dinala? Ayon sa aming impormasyon, dinala siya sa isa sa mga military base, para i-admit sa military school. Akala nila ay nagtatago siya sa draft, sagot ng tauhan. Abala si Lee sa pag-iisip. Kung malalaman ng ibang pamilya ang nangyari, magiging katawa-tawa ang kanyang pamilya sa komunidad ng vampira. Higit pang nakakaalarma, kung madiskubre ang kanilang sekreto, mapaparusahan ang pamilya. Maswerte, tila hindi pa kumakalat ang balita. Masyado silang abala sa pag-usap tungkol sa bagong pamilyang lumitaw. Tumingin si Lee sa 5 tauhan, iniisip kung sino ang ipapadala. Silver, sabi niya. Opo, sir. Tumayo ang isang babaeng tauhan. Tulad ng kanyang pangalan, may mahabang pilak na buhok na nakatali sa ponytail na halos umaabot sa kanyang tuhod. Bilang tapat na blood knight ng pamilyang Sanguinas, itatalaga kita na kunin at ibalik si Fex sa atin. Siguraduhin walang makakaalam. Malaya kang gamitin ang anumang resources ng pamilya. Umakbay muli si Silver. Matagumpay kung tatapusin ang aking misyon, sabi niya na may kumpiyansa. Natapos ang pulong at umalis ang lahat, iniwan si Lee sa kanyang mga iniisip. Mundo ng tao, ha? Matagal na mula nang huli akong pumunta roon. Marahil ito ay magiging magandang karanasan para sa kanya. Naalala ang sariling panahon sa mundo ng tao, isang galit ang bumalot sa kanya at ang hawak niyang baso ay nabasag. Ituturo ko sa kanya kung gaano ka-cruel ang mga tao sa ibang mundo. Kabanata 141 Kinansela. Lahat ng estudyante mula sa ekspedisyon ay tinipon at dinala sa first-year assembly hall. Hindi sila pinayagang bumalik sa kanilang dorm o ilagay ang kanilang kagamitan. Ang tanging magagawa nila ay mag-usap sa isa't isa at hulaan kung bakit kinansela ang ekspedisyon. Dahan-daang may kakaibang atmosfera ang pumasok sa silid. Hindi normal ang ganitong pangyayari, lalo na't biglaan ito. Nakita ko yung ilan sa mga mech mula sa lungsod na umalis ng kanlungan, sabi ng isang estudyante. Talaga, bakit nila ililipat ang mga yan? Akala ko ang pinakamataas na antas ng halimaw sa planeta ay intermediate lang. Hindi mo ba narinig? Sumingit ang isa pa. May estudyante na nakakita ng itim na usok sa disyerto. Mukhang galing iyon sa isang barko. Di mo sinasabi. Nanginginig ang estudyante. Tama, narinig ko baka dolki iyon, sagot ng isa. Isinagawa ang head count, at ginawa pa ng ilang ulit. Matapos ang pagbibilang, halatang may alalahanin ang mga guro habang nag-uusap sila. Tumayo si Faye sa harap ng mga first year para magbigay ng anunsyo, pero hinihintay pa niya ang buong impormasyon. Lumapit ang isang sundalo sa kanyang tabi at bumulong, pagkatapos ay gumawa sila ng ilan pang head counts. Sigurado ka, sabi ni Faye. Na-check mo ba ang paaralan, baka nakabalik sila. Tumango ang sundalo. Ang tanging magagawa ni Faye ay iyakapin ang kanyang kamao. Ayon sa ulat, natagpuan nila ang mga katawan nina Hugo at Ben sa disyerto. Nakumpirma nilang napatay sila ng dolki, ngunit ang 3 pang kasama nila ay hindi natagpuan. Ang tanging maaaring ipalagay ay pinatay rin sila ng dolki. Kasama sila sa grupo kaya ito ang pinakalohikal na conclusion. Pansin, sigaw ni Faye. Agad na pumila ang mga estudyante at nagsaludo. Lumabas ang holographic screen sa likuran nila. Ito ang scoreboard ng lahat ng team. Una sa lahat, gaya ng alam ninyo, kinansela ang ekspedisyon, paliwanag ni Faye. Ibig sabihin nito, ang puntos na nakuha ninyo sa unang 2 araw bago kinansela ang ekspedisyon ang magiging final score ninyo sa exam na ito. Ha! Bungad ni Erin, at hindi siya nag-iisa. Hindi pa nila naipapasa sa kanlungan ang mga winged lizard crystals na nakuha nila mula sa grupo ni Berg. Tumingin si Erin sa posisyon ng kanilang team, nasa gitna pa rin sila. Samantalang nasa tuktok pa rin si Berg at ang kanyang grupo. Enough, mas mahalaga ang ibang bagay kaysa sa exam. Sigaw ni Faye, pinatahimik ang ingay ng mga estudyante. Maaaring may ilan sa inyong mga kaklase ang namatay sa exam na ito. At pinakamalala,
Ito ay dahil sa banta na pinaghandaan nating lahat ang Dolki. Muling sumiklab ang ingay, at ngayoy pinatigil niya ito sa pamamagitan ng pagtapik ng kanyang sandata sa sahig. Umalangaw-ngaw ang tunog sa buong hall. Naaga pa na ang Dolki, at mukhang hindi ito planadong atake kundi isang stray ship. Isang malas na pangyayari ito, pero ito'y paalala kung bakit kailangan nating magsanay ng husto araw-araw. May 2 araw kayong pahinga, pagkatapos ay babalik sa normal na klase. Magpahinga kayo ngayong gabi. Tapos na ang pagpupulong, sabi ni Faye, pagtatapos ng kanyang talumpati. Pagkalabas ni Faye, bumalik ang ingay sa pinakamataas. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa nangyari at unti-unti nilang naisip kung aling grupo ang malamang napasama sa Dolki. Ngunit hindi nabahala si Erin. Ikaw, sigaw niya, itinuturo si Queen. Bakit mo itinago ang lakas mo? Kung nakipaglaban ka noong araw na iyon imbes na magtago sa ilalim ng payong, mas mataas sana ang score natin. Sandali, Erin, sabi ni Layla, sinusubukang hamarang. Hindi rin ako masaya sa iyo, Layla. Alam mo ba ito noon? Galit ni Erin bago tumingin kay Queen, at ano naman ang kakaibang kapangyarihan mo? Paano mo naayos si Peter? Dapat patay na siya. Walang palusot, gusto ko ng lahat ng sagot. Tinitigan ni Erin ang scoreboard, nasa gitna pa rin ang kanilang grupo. Ngunit sa muli niyang pagtitig kay Queen, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Kung ganito ka nga kalakas, bakit hindi mo tinulungan? Nagpatak ang mga luha. Alam ni Queen na mahalaga ang pagsusulit kay Erin, pero sobra na ang kanyang pagkilos. Lahat gustong maging pinakamahusay, pero hindi sa ganitong paraan. Mas mabuti siguro kung babalik tayo sa kwarto, sabi ni Layla. Maaari nating ipaliwanag ang lahat doon, at sigurado akong marami ring tanong si Peter. Kabanata 142, ikaw ay ano? Gabi na, ngunit may kaunting oras pa para makapag-usap ang grupo bago magsimula ang curfew nila. Kaya nagdesisyon silang pumunta sa kwarto ng mga lalaki para talakayin kung ano nga ba ang nangyari sa laban kontra Dolki. Sa puntong ito, tumigil na ang pagluha ni Erin, ngunit patuloy pa rin siyang pinapalakas at pinapayo ni Layla. Hindi alam ni Queen kung kailan nangyari iyon, ngunit tila naging mas malapit na sila ni Erin kaysa dati. Nakakatuwang makita si Layla ang nagbibigay aliw kay Erin. Nang dumating siya sa akademya, hindi niya inasahan na makikita niya ang ganitong eksena. Habang naglalakad sila sa hallway patungo sa kwarto ng mga lalaki, tahimik ang lahat. Walang nakakaalam kung paano ipaliwanag ang nangyari. Lalo na si Peter, na sobrang curious sa nangyari matapos niyang tumalon sa pagitan nina Queen at Dolki. Hey, Queen, bulong ni Warden habang sila ang nauuna. Talaga bang sasabihin mo lahat sa kanya? Hindi mo ba pwedeng itago na lang ang tungkol sa shadow ability at kalimutan ang ibang bagay? Paano ko ipapaliwanag kay Peter ang nangyari? At paano ang lahat ng dugo na kinokolekta ni Layla? Sagot ni Queen. May punto ka, pero paano kung magpanik siya at ikwento sa lahat? Tanong ni Warden. Tumingin si Queen kay Erin sa likuran. Sa totoo lang, tila hindi nakatuon ang kanyang isip sa pag-alam tungkol sa kanya o kay Peter, kundi kung bakit niya itinago ang kanyang lakas mula sa kanila. Mas nag-aalala ako kung paano tutugon si Peter sa lahat ng ito, sabi ni Queen. Sa wakas, nakarating sila sa dormitoryo ng mga lalaki at nakapasok ng maayos. Umupo ang 3 lalaki sa kama ni Warden, habang ang 2 babae naman ay sa kama ni Queen. Ako na siguro ang magsisimula sa pagpapaliwanag, sabi ni Queen habang nakatayo at lumapit sa gitna ng grupo. Kamakailan, tulad ng alam ninyo, pumasok kami ni Warden sa Red Portal Planet. Doon, natuklasan ko ang isang kakaibang ability book nagbibigay ito sa akin ng kakayahang kontrolin ang mga anino. Ang libro ay nawala sa sandaling natutunan ko ang kakayahang iyon. Tatapik ni Queen ang kanyang relo ng 3 beses. Biglang nagbago ang numero mula 1 patungong 6, at muling nagbalik sa 1 matapos ang 3 tapik ulit. Alam ko na, sabi ni Erin. Pero bakit mo kailangan itago sa amin? Kung gusto mong itago sa lahat, pwede namang magtago at manghuli tayo ng hiwalay.
Dahil sa'yo, baka nawala ang chance namin na maging una. Huminga ng malalim si Queen. May mas malaking sikreto akong itinatago. Tumitig kina Queen sina Layla at Varden, pilit na pinipigilan ang kanilang mga tingin. Alam nilang mahirap para sa kanya ito. Si Varden ay handa na sa anuman ang magiging resulta. Alam niyang sobrang mabait si Queen para harapin ito mag-isa. Kung hindi itatago ni Erin ang sikreto, siya ang gagawa ng hakbang. Ako ay isang vampira, sabi ni Queen habang kinakabahan sa harap nina Erin at Peter. Walang reaksyon si Peter, ngunit hindi dahil alam niya na, kundi hindi niya matanggap ang narinig. Ngunit may sentido ito, lalo na sa payong at dugo na kinokolekta ni Layla. Subalit nagtanong siya sa sarili kung totoo nga ba ang mga vampira. Ano ang vampira? Tanong ni Erin, ipinapakita ang inosenteng kamangmangan. Tumingin lahat kay Erin. Hindi bihira na may taong hindi alam ang tungkol sa vampira sa modernong panahon. Marami ang nakakita ng vampira sa lumang pelikula o palabas sa TV. Ngunit wala siyang exposure sa ganoong mundo. Lumaki siya sa isang buhay na puro laban at edukasyon tungkol sa kalagayan ng mundo. Unti-unti, ipinaliwanag ng iba kay Erin kung ano ang vampira, mahina sa sikat ng araw at kailangan ng dugo ng tao upang mabuhay. Nagulat si Erin, at tila hindi niya ito matanggap. Kaya ito pala ang paliwanag ninyo kung bakit hindi ginamit ni Queen ang kapangyarihan niya, sabi niya. Hindi ako naniniwala. Kung may vampira, bakit hindi sila lumitaw sa mundo? Lumapit siya sa pinto, binuksan ito, at sinabi ang huling salita. Disappoint kayo. Akala ko team tayo, hindi puro sinungaling. Isinara niya ang pinto at lumisan. Sa tingin mo, ikukwento niya sa iba? Tanong ni Queen. Are you kidding? Ganyan ang reaksyon niya. Sagot ni Varden. Hindi niya naniniwala. Mas madali pang kumbensihin ang iba na ikaw ay isang lalaki kaysa vampira. Paano mo inasahan ang reaksyon niya? Kailang, pwede mo kunin ang dugo ko anytime. Hindi siya si Layla. Nainis si Layla sa sinabi ni Varden, ngunit hindi niya may kakaila na ganoon din ang naging reaksyon niya nung nalaman niya. Aayusin ko muna siya, para siguradong hindi niya ikukwento sa iba. Magbibigay ako ng update bukas. Bagamat hindi naniwala si Erin, naniniwala naman si Peter. Hindi niya maipaliwanag, ngunit mula nang umalis si Queen, kakaiba ang pakiramdam niya. Mas malinaw ang pandinig niya, at hindi siya mahina tulad dati. May koneksyon siya kay Queen na tila dumaloy sa kanya. Queen, ibig sabihin ba, vampira na rin ako? Tanong ni Peter. Hindi alam ni Queen ang sasabihin dahil iba si Peter, isang ghoul. Anong vampira ghoul ito? Naisip ni Queen. Masama ang balita, sabi ng system. Sa lahat ng posibleng nangyari, ito ang hindi ko gustong mangyari. Aking sistema ng vampira, Kabanata 143, Vampirang Ghoul. Kamakailan, tila mas madalas nagdadala ng masamang balita ang sistema kaysa sa magagandang bagay. May kutob na si Queen na hindi maganda ang tunog ng salitang ghoul, ngunit sa ngayon ay maayos naman si Peter, kaya pinili ni Queen na itabi muna ang kanyang pangamba. Ano yan sa mukha mo? Tanong ni Peter nang may pagkabahala. Wala naman, iniisip ko lang na baka mas mabuti kung isusulat natin ito sa papel para maalala mo ang sasabihin ko, sagot ni Queen. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang papel mula sa drawer. Nakatutok si Varden at Peter sa kanyang sulat. Una, isinulat ni Queen ang kanyang pangalan sa taas at sa gilid ay ang salitang, vampire. Inilista niya ang lahat ng kanyang kalakasan at kahinaan, super lakas, abnormal na paggaling, at kakayahang makakita sa dilim. Kasama rin ang mga kapangyarihan niya. Pagkatapos, gumawa siya ng linya pababa mula sa taas, isinulat ang pangalan ni Peter, at isinulat ang salitang ghoul. Ako'y isang ghoul. Tanong ni Peter habang nakatingin sa salita. Ano ibig sabihin nun? Una, may nararamdaman ka bang iba, o may nagbago ba tulad ng boses sa ulo mo o kakaibang nakikita sa paningin? Sinubukan ni Queen na alamin kung may sistema rin si Peter, ngunit maingat sa paggamit ng salita. Maliban sa pakiramdam ng katawan ko na mas maayos, wala namang ibang pagbabago. Ano naman ang kakayahan mo? Tanong ni Varden.
Naalala ko noong tinanong ni Queen kung gusto kong maging vampira, sinabi niya na mawawala ang kakayahan ko. Mabilis na lumapit si Peter sa mesa kung saan lagi niyang pinapractice ang maliit na bola ng lupa. Hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay at sinubukang gamitin ang dati niyang kakayahan, ngunit wala. Ano ba to, hindi gumagana? Wala na ba talaga akong kakayahan? Sigaw ni Peter habang kinakabahan. Kalma lang. Pigil ni Queen. Huwag masyadong mag-alala. Kahit na nawala ang kakayahan mo, maaari kang matuto ng bago. Kailangan lang nating hanapin ang babagay sa'yo, tulad ng shadow book ko. Ibig mong sabihin, pwede kong matutunan ang parehong kakayahan mo? Tanong ni Peter. Natawa si Queen ng kaunti. Sa kasamaang palad, pagkatapos matutunan, nasira ito ng isang halimaw, mabilis na sabi ni Worden. Anyway, hayaan niyong ipaliwanag ko ang lahat ng alam ko, sabi ni Queen habang kinuha ang lapis at gumawa ng listahan ng pros at cons sa tabi ng pangalan ni Peter. Handa ka na ba? Tanong ng sistema. Habang ipinaliwanag ng sistema ang kaibahan ng vampira at vampire ghoul, sinusulat ni Queen sa papel at binibigkas sa iba. Bakit natin sisimulan sa mga positibo? Sabi ng sistema. Una, hindi tulad ng vampira, ang ghoul ay hindi naaapektuhan ng sikat ng araw. Huminga ng maluwag si Peter. Akala ko kailangan ko pang magdala ng payong palagi. Nagpatuloy ang sistema. Mas malakas, mas mabilis, at mas mahusay ang paningin ng ghoul kumpara sa tao. Ngunit ang pangunahing lakas nila ay ang kamangha-manghang kakayahan sa paggaling, mas mahusay pa kaysa sa iyo, Queen. Agad na naghihilom ang mga bali ng buto at mga pira-pirasong laman. Hindi naman masama, sabi ni Worden. Peter, pwede nating sabihing may kakayahan kang self-healing. Kaunti lang ang nakakaalam ng ibang estudyante maliban sa staff. Pero kung kailangan, pwede kitang tulungan sa pamamagitan ng influence skill ko. Ano naman ang tungkol sa dugo ng tao, kailangan ko ba uminom yun? Tanong ni Peter habang may kakaibang gutom sa tiyan. Hindi, walang kailangan. Hindi ka lalakas sa dugo ng tao tulad ko, sagot ni Queen. Ngayon, malinaw na ang larawan kung paano gumagana ang ghoul. May kakayahang lampas sa tao ngunit wala sa mga kasanayan ng vampira. Ngunit may kakaibang supernatural healing at hindi humihina sa araw. Ngunit isang pangunahing isyo, kailangan ni Peter ng dugo ni Queen para mabuhay. Kung wala, magsisimulang manghina at tuluyang mamamatay. Ngayon, tungkol sa mga cons, sabi ng sistema. Nakakaramdam si Queen ng kaba habang isinusulat ang sasabihin. Una, nawalan si Peter ng kakayahan kumain ng normal na pagkain. Kapag kumain siya nito, agad niyang iirinta. Hindi naman masyadong masama, sabi ni Queen sa sarili. Ang mahalaga, may laman ng karne, lalo na ng pulang karne. Pero ano naman ang kailangan niyang kainin? Tanong ni Queen sa sistema. Ang ghoul ay kailangang kumain ng laman ng tao, sabi ng sistema, medyo banayad ang tono. Nahulog ang lapis ni Queen sa mesa at gumulong sa sahig. Peter, hindi ka ba nakakaramdam ng gutom? Tanong ni Queen. Medyo nagugutom nga, hindi pa ako kumakain simula kaninang umaga, sagot ni Peter. Tama ang dugo ng tao, ngunit ang laman ay ibang usapan. Hindi pwedeng hiwain si Leila araw-araw para pakainin si Peter. Kabanata 144, Pinakamasamang kaso. Sa buong panahong ito, si Queen ay paulit-ulit lamang na inuulit sa iba ang sinabi ng sistema sa kanya. Tinitiyak lang niyang hindi isasama ang mga parte na hindi kailangan. Karapatan nilang malaman ang tungkol sa mga vampira, lalo na't malapit silang dalawa sa nangyayari, pero wala namang dahilan para malaman nila ang tungkol sa sistema. Ngunit nang sinabi ng sistema ang huling linya, hindi niya maitago ang pagkabigla sa mga salitang iyon at ngayon ay iniisip kung paano sasabihin kay Peter ang masamang balita. Peter, marahil, mas mabuti kung umupo ka muna para dito, sabi ni Queen. Bakit? Ano bang nangyayari? Tanong ni Peter, habang kinakabahan. Lalo mo lang akong ginagambala. Upo ka na lang, sabi ni Queen, ngunit habang sinasabi niya ito, bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Peter kung bakit, pero naramdaman niyang kailangan niyang sumunod kaagad.
Pagkapasok sa kama, sinusubukan ni Queen hanapin ang pinakamahusay na paraan para ipahayag ang masamang balita. Nakikita kong ito'y nakakaabala, kaya hayaan mo akong magbigay ng solusyon muna, sabi ng sistema. Bilang pansamantalang hakbang, maaari siyang mabuhay ng ilang araw sa hilaw na karne ng hayop, pero sa huli, kakailanganin mo siyang pakainin ng laman ng tao. Tinitigan niya si Peter sa mata at sa wakas nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito. Ang pagiging isang ghoul ay nangangahulugan na hindi ka na maaaring kumain ng karaniwang pagkain, kailangan mong kumain ng hilaw na karne mula ngayon. Hilaw na karne. As in hindi luto. Tanong ni Peter. Hindi ba't magkakasakit ako? Maraming sakit ang dala nito at hindi naman idinisenyo ng katawan ng tao na ay proseso ang hilaw na pagkain. Habang patuloy siyang nagsasalita, mas bumibilis ang kanyang mga salita sa sobrang takot. Siguro mali ka, bakit hindi ko subukan kumain ng normal na pagkain at tingnan kung ano ang mangyayari? Sa Diyos, Peter, pakinggan mo ang sarili mo. Sigaw ni Warden. Alam kong nakakatakot ito, pero makinig ka. Sinusubukan lang ni Queen na tulungan ka. Biglang nagpasya sina Warden at Queen na pumunta sa malapit na convenience store upang kumuha ng ilang bagay bilang eksperimento habang iniwan si Peter sa kwarto. Kahit takot si Peter at gusto sumama, may naramdaman siyang kakaiba mula kay Queen na tila kailangan niyang sumunod. Siguro ito ang sinasabi ng sistema, nararamdaman ko ang koneksyon sa pagitan namin, iniisip ni Queen. Habang naglalakad sila patungo sa convenience store, tahimik si Queen, na naging sanhi ng pagdududa kay Warden na may tinatago siya. Sige na, sabihin mo na, sabi ni Warden. Pwede ka namang pumunta sa tindahan mag-isa pero gusto mo akong samahan. Tungkol ito kay Peter, sabi ni Queen ng mahina. Hindi ko nasabi kay Peter ang lahat, ang pagiging ghoul ay hindi nangangahulugang kailangan niyang kumain ng hilaw na karne ng hayop, kailangan niyang kumain ng hilaw na karne ng tao. Ang hilaw na karne ng hayop ay pansamantala lang. Biglang huminto si Warden sa kanyang hakbang. Queen, seryoso ako kapag sinasabi kong mas mabuting patayin na lang si Peter, bago ka magsabi ng kahit ano, pakinggan mo muna. Sinubukan na niyang kitilin ang buhay namin at alam natin ang dahilan. Pero natatakot akong magiging problema ka pa rin sa hinaharap. Nailigtas niya ang buhay mo at nailigtas mo ang kanya, at kung may scoreboard, kailangan pa niyang iligtas ka isang beses para maging pantay. Hindi niya kayang harapin ito, at kapag nahuli siya, huwag mong isipin na hindi kanya ibubunyag. Hindi niya gagawin, hindi niya kaya, sagot ni Queen. Paano ka sigurado? Tanong ni Warden, medyo nagulat sa biglaang sagot ni Queen. Mahirap ipaliwanag ni Queen, pero ramdam na niya ang koneksyon sa pagitan nila. Sa madaling salita, nakasalalay na kay Queen ang buong pagkatao ni Peter, at hanggat hihilingin niya, susunod si Peter. Ayos, alam kong hindi mo susundin ang payo ko, pero hayaan mo akong sabihin ito, sabi ni Warden. Hindi kasing dali ng akala mo ang pagkitol ng buhay. Bagamat alam ni Queen ang bigat ng sinabi ni Warden, hindi alam ni Warden na nagawa na ni Queen iyon at mas madali kaysa sa inaasahan. Para sa isang tao, hindi ito madali pero hindi ganito para sa isang vampira tulad ni Queen, lalo na kung nararapat lamang. Nagpatuloy silang pumunta sa tindahan at bumili ng maraming pakete ng karne, handa na si Warden na gamitin ang kanyang relo ngunit diretsyong binayaran ni Queen ang mga ito. Kailan ka naging mayaman? Tanong ni Warden. May mga paraan ako, winking si Queen. Pagdating nila sa dorm room kung saan naghihintay si Peter, nasa parehong lugar pa rin siya nang umalis sila. Ang bango, sabi ni Peter. Ano ang dala niyo? Ipinakita ni Queen ang mga pakete ng pagkain. May hilaw na steak at baboy, at may pre-pack na lutong pagkain. Hindi na kailangan makita ni Peter ang mga ito dahil alam na ng kanyang ilong kung alin ang mas mabango. Isa ito sa unang malinaw na palatandaan ng kanyang pagbabago. Agad na pumuno ang matamis na amoy sa buong kwarto, at hindi ito galing sa lutong pagkain. Gusto mo bang subukan ang pre-pack na pagkain muna? Tanong ni Queen. Pero sinasabi ko sa'yo, magkasakit ka rito. Ayos lang, sabi ni Peter, may tunog ng pagsuko sa boses. Ibigay mo na lang sa akin ang isa pa.
Ipinakita nila ang hilaw na steak sa isang plato sa harap ni Peter. Kakain ba talaga niya ito? Sabi ni Warden. Hindi ko alam, mukhang masarap din ito sa akin, sagot ni Queen. Hindi nagtagal, sumugod si Peter. Nang makita ang hilaw na steak, lumaki ang kanyang gutom at hindi na niya mapigilan. Hindi na niya ginamit ang kutsilyo at tinidor, hinawakan niya ang steak gamit ang dalawang kamay at nagsimulang kumagat. Ang dati niyang pangkaraniwang ngipin ay naging matutulis na parang ngipin ng leon, kaya madali niyang pinunit ang karne. Pagkalipas ng ilang minuto, ubos na ang steak. May narinig na pag-iyak mula sa kanyang upuan. Ako ay isang halimaw, iyak niya. Peter, sabi ni Warden. Mas mababa ka na ngayon sa pagiging halimaw kaysa dati, kahit alam mo kung ano ka at ang ginawa mo noon ay mali. Paano kaya naramdaman ni Queen matapos iligtas ka at sabihin ganoon sa harap niya? Alam ni Peter na tama si Warden kaya pinunasan niya ang luha at ngumiti kay Queen, habang nagdugo ang ngipin niya mula sa pagkain. Salamat Queen, pasensya na sa pagiging makasarili ko. Natapos ang eksperimento at medyo gumaan ang loob ng dalawa, inilagay nila ang natitirang hilaw na karne sa refrigerator. Ngunit ang nakatulog ng mahimbing ay si Peter lamang, ang dalawa ay nag-isip ng malalim. Hindi makalimot si Warden sa iniisip niyang natutulog sa kwarto kasama ang isang kanibal. Si Queen ay sumisipsip lamang ng dugo, pero si Peter, baka magising siya na may nawawalang braso. Iniisip din ni Queen ang kaparehong bagay. Sistema, alam mo ba kung gaano katagal bago niya simulang naisin ang laman ng tao, at makokontrol ko pa ba siya? Tanong ni Queen. Lalagpas ang kanyang gutom sa iyong utos, pero hindi kanya aatake, tungkol sa oras, hindi ako sigurado, pinakamainam na senaryo ay 1 linggo. At ang pinakamasamang kaso? Tanong ni Queen. Bukas. Maraming salamat sa pagsuporta Tinagalog Novela. Don't forget to subscribe to my channel. Kabanata 145, ang mga kristal. Kinabukasan, nang magising si Warden, may malalaking bag pa rin siya sa ilalim ng mga mata. Sa wakas nakatulog si Queen, pero hindi rin siya mukhang mas maayos. Hindi ka ba gaanong nakatulog? Tanong ni Queen. Umiling si Warden habang tinitingnan si Peter na mukhang mahimbing pa ring natutulog. At least mukhang tao pa rin siya. Lahat ng mga estudyante sa unang taon ay binigyan ng 2 araw na pahinga pagkatapos ng ekspedisyon. Alam ni Queen na sa 2 araw na pahinga, kailangan niyang mabilisang hanapin ang solusyon sa sitwasyon ni Peter. Malaking lungsod ito na hindi lang may mga tao mula sa paaralan kundi pati mga manggagawa at sundalo sa labas. Siguradong mayroong morgue sa lungsod. Kahit na bihira ang mga krimen na nauuwi sa kamatayan, hindi ibig sabihin na wala nito. Isang bagay ang tiyak, ayaw nilang kunin ang katawan sa morgue ng paaralan na kinabibilangan nila. Masyadong halata at mauudyok ng panibagong investigasyon. Habang iniisip ni Queen kung ano ang gagawin, may kumatok sa pinto. Nang buksan nila, nagulat sila nang makita si Layla doon. Mag-isa siya ngunit dumating para mag-update tungkol kay Erin. Mukhang medyo kumalma na siya, sabi ni Layla. At sa totoo lang, kakaiba ito. Hindi siya naiinis na ikaw ay isang vampira kahit ipinaliwanag ko sa kanya, kundi naiinis siya na sana ay mas nakatulong ka sa assessment. Paano na siya? Ipinaliwanag ni Queen ang nangyari kay Peter at kung paano siya naging isang ghoul. Nang marinig ito, bumagsak agad ang mukha ni Layla. Nakabasa siya ng sapat na libro para malaman ang panganib ng pagiging malapit sa isang ghoul. Ang ilan ay gutom sa dugo, habang ang iba ay laging naghahangad ng laman ng tao. Alam mo, pagkatapos kitang nakita na I-turn si Peter, akala ko may tinatago ka sa akin. Pero mukhang takot ka lang sa mangyayaring ito. Ang pagiging vampira ay astig, pero ang pagiging ghoul, hindi ganun ka-cool, sabi ni Layla. Napaisip si Queen sa sinabi ni Layla. Bago mangyari ang lahat, seryoso niyang iniisip na gawing vampira si Layla. Pero sinabi ng system na isa sa posibleng resulta ay ang maging ghoul ang tao. System, kung gagamitin ko ang blood ritual kay Layla, pareho ba ang magiging resulta? Tanong ni Queen. Hindi ko masabi ng sigurado. Depende sa tao at sa sitwasyon.
Maaaring naging ghoul si Peter dahil halos mamatay na siya nang gawin ang ritual, pero baka ganito rin ang mangyari kay Layla. Hindi ko masasabing tiyak na hindi, sagot ng system. Sa ngayon, pinili ni Queen na itago ang sagot ng system. May sapat na siyang problema at ayaw niya pang magkaroon ng isa pa kung si Layla ay magiging mas delikado kaysa isang ghoul. Oh, halos makalimutan ko, sabi ni Warden habang kumukuha sa ilalim ng kama at ibinato kay Queen ang isang maliit na bag, na nahuli naman niya. Nang buksan ni Queen, napuno ng mga kristal ang bag. Dahil maagang natapos ang ekspedisyon, pwede naming panatilihin lahat ng ito, sabi ni Warden. Ibig mong sabihin, ito ay? Tanong ni Queen na may halong tuwa. Yep, mga winged lizard crystals na hiniling mo, sagot ni Warden na nakangiti. Tumingin si Queen sa bag at mukhang may 30 kristal doon. Hindi niya maisip kung paano nakakuha ng ganito karaming kristal ang grupo. Ngayon naiintindihan niya kung bakit sobrang galit si Erin, sa dami ng kristal, panalo sana sila sa leaderboard. Ngayon, may sapat na siyang kristal para gumawa ng costume para sa sarili. Ang kapa na ginamit ni Sam ay sapat na upang hadlangan ang kanyang blood swipes at flexible pa. Kung magagamit niya ito para gumawa ng buong set ng damit, makakakalaban na siya kahit sa araw. Sa una, hindi niya alam kung sino ang hihinga ng tulong sa paggawa ng costume. Bigla, naisip niya si Logan, kung sino man ay mahusay sa paggawa ng bagay at sa pagkakaalam kung posible o hindi, siya iyon. Pero hindi niya pwedeng iwan si Peter na ganito pa rin, hindi habang may panganib na maging flesh-hungry monster siya. Napansin ni Warden na parang may pinuproblema si Queen. Siguro may dahilan kung bakit sinabi niya sa kanya at kay Layla na kolektahin ang maraming kristal hanggat maaari. Gawin mo na lang ang kailangan mong gawin, sabi ni Warden. Si Layla at ako na ang bahala sa problema, may ideya na ako. Sigurado ka? Ano, gusto mo bang bayaran namin kayo para sa mga ito? Tanong ni Queen. Nagbibiro ka ba? Sabi ni Layla. Queen, kung hindi dahil sa iyo noong inatake kami ng Dolke, baka patay na kami lahat, pati si Erin. Kahit gaano siya magalit sa iyo, hindi niya may kakaila na iniligtas mo kami. Ang list na magagawa namin ay ibigay sa iyo ang mga kristal ng libre. Tumingin muli si Queen sa kanila at alam na kung may pwedeng pagkatiwalaan, iyon ay si Warden, lalo na kung may tulong si Layla. Sige, sabihan niyo lang kung may problema. Nasa VIP area ako sa itaas. Pagkatapos, dali-dali na siyang lumabas dala ang mga kristal. Sa VIP area. Tanong ni Layla, ano kaya ginagawa niya doon? Sino ang nakakaalam? Sagot ni Warden habang nag-alsa ng balikat. Bigla namang nagising si Peter at dinilat ang mga mata. Pero sa ngayon, may mas malaking problema tayong dapat lutasin. Gitling gitling gitling. Sa loob ng gusali ng 2 taon, nakaupo si Duke sa kanyang mesa, naninigarilyo ng sigar sa opisina. Hindi siya madalas manigarilyo, pero kapag sobrang pressure, madalas siyang uminom ng sigar ng higit sa normal. Grabe, darating na naman yung True Dream guy. Sabi ni Duke sa sarili. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Raphael, isa sa mga guro ng 2 taon. Sir, narito na ang listahan ng mga pangalan na hiniling ninyo. Lumapit si Raphael at iniabot ang maliit na stick kay Duke. Nang ilagay niya sa mesa, lumabas ang digital display ng mga estudyante. Tingnan natin. Mukhang maganda ang halo ng kakayahan dito, sabi ni Duke. Sinuri mo ba ang background ng lahat ng ito? Wala bang reklamo mula sa mga prominenteng pamilya kung sakaling may masamang mangyari? Opo, sir. Sa tuktok ng listahan, lumitaw ang larawan ng isang estudyante, si Peter Chalk. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, konting suporta lang, maraming salamat po.